Eh, baka kausap po natin si Atty. Princess Abante, ang kanilang tagapagsalita. Atty. Abante, Igan at Connie, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Egan and Ma'am Good Connie. morning Magandang umaga po. po sa lahat. So, meron 15 araw ang Kamara para sa motion for reconsideration na pagpa-file. So, bagamat nire-ready nyo po, ano po yung nakita nyo medyo questionable po sa naging desisyon ng ating Korte Suprema? With due respect po ito, dahil sila Yes naman ang po. final arbiter. Pero yung pagiging unconstitutional ng ika-4 na articles of impeachment, hindi nyo po matatanggap yon. Opo, ginagalang naman po ng House of Representatives ang Supreme Court pagdating po sa kanilang tungkulin na i-review ang mga actions ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Pero po ang paninindigan po ng House of Representatives ay kailangan pa rin po namin maghain ng motion for reconsideration para din po maklaro sa Korte yung maling mga detalye na pinagbasihan ng kanilang desisyon. Katulad po nung sa yung tatlong unang impeachment complaint na sinabi nila Opo. na um, dinismiss ng Kamara Opo. through inaction. When in fact, in-archive po ito bago matapos ang session ng 19th Congress after ma-initiate yung fourth impeachment complaint na pinagbotohan, na-validate at pinirmahan ng more than one-third ng mga miyembro ng House of Representatives. Opo. Kasama din po dun sa desisyon na ang pinagbasihan po nila ay hindi yung mga official documents na pinasa ng House of Representatives. Opo. Kaya naniniwala po ang House na kailangan po mag-motion for reconsideration para ma-clarify po ang Korte at mabigyan ng pagkakataon din na baka mabago pa nila ang kanilang pananaw sa mga naging actions ng House. Opo, buntahan ko lang uli yung articles of impeachment dahil malinaw sa saligang batas, isang articles of impeachment lang at kung hindi ito matutuloy, may 1 taon, no, yung impeachable official para magsampa ulit. Pwede muli sa February. So doon po paliwanag natin sa publiko, yung isang articles of impeachment lang. Yung bang pang-apat, consolidation ng 3 o yung 3 ba ay nadinig din para paano po nangyari doon? Parang doon kasi Doon ko na-question. oo, dahil kahit sa Senado yun ang naging debate no, doon sa ika-4 na articles of impeachment, Attorney Abante. Opo, may dalawang klase po ng pag-initiate ng impeachment complaint ayon sa saligang batas. Una po ay yung may magfa-file na complainant, Opo. endorse ng member of the House, at yun Opo. po yung nire-require ng saligang batas na dapat ay ma-initiate at ma-refer within 10 session days. Yung isa naman po ay yung uh, validation at signing po ng more than at least one-third of members of the House. Nagkaroon po ng unang 3 complaint na yan naman po ay naaksyonan ng House within the 10 session days na required ng ng saligang batas. At yung fourth complaint naman po ay naaprubahan na din po yan sa plenaryo bago po na i-archive yung 3 naunang impeachment complaint. So, ang requirement po kasi ng saligang batas sa mga complaints po ay yung pag-initiate nito, no? At nauna po yung fourth impeachment complaint na na-initiate ng House bago po na-archive yung Yung 3. unang 3. Okay. Dapat walang ganung question. bilang. Oo. Walang 1, 2, 3, 4, walang ganon. Hindi naman po. Yun po Oo. kasi yun naman po yung binabanggit po ng House of Representatives na we faithfully followed yung rules ng House, ng saligang batas, Opo. at yung mga nauna na pong mga naging desisyon ng Korte Suprema sa Gutierrez at Francisco cases. Opo. Meron po silang mga dinagdag na mga requirements, particularly sa pagbigay ng due process kay Vice President Sara Duterte na Opo. sa paniniwala po ng House ay hindi naman po siya requirement nung panahon na inaktuhan ng House ang impeachment complaints. Kaya po nararapat lang para sa
House of Representatives. Kasama naman po to sa legal means na pwede pang kunin ng House Oo. ay mag-file ng motion for reconsideration. Attorney Bante, naniniwala ho ba kayo na malaki ang chance ninyo na mapagbigyan for the reconsideration? Kasi po, parang yung ibang Majority. parang yung mga sinasabi kasi ngayon, with all due respect again for the Supreme Court, na may mga kaalyado kasi, no, yung lahat po ng mga bumoto doon, may mga pag-asa pa ba na sinasabi, kasi ang sinabi rin ho ni Speaker, 'di ba, parang nirerespeto nga ninyo Opo. itong Korte Suprema, pero you will not go quietly. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin din po nun is we will take all legal means para din po ipaglaban ang ang exclusive power na binigay ng saligang batas sa House of Representatives in the process of the initiation of the impeachment complaint. Opo. Naniniwala naman po kami na bilang pagrespeto sa Supreme Court, hindi na po para mag-insinuate pa po kami ng anumang bagay, pero mabigyan po ng pagkakataon na maiklaro namin yung mga paniniwala namin, mga factual na mga pinagbasihan ng Supreme Court na kanilang desisyon na tingin po namin ay hindi nakaangkla sa public records na meron po ang House of Representatives na naipasa na rin sa Supreme Court. Opo. Pananaw din po namin na medyo nasasaklawan na ang kapangyarihan ng House of Representatives na binigay ng saligang batas dito. Kaya po mabigyan po kami ng pagkakataon na mag-file ng motion for reconsideration at siguro naman po sa wisdom din po ng Supreme Court, ang mga miyembro nito ay makita po nila yung powers na binigay ng Constitution sa House at yung mga prevailing na mga batas at jurisprudence nung panahon na ginampanan ng House ang kanilang tungkulin, ay maari pa naman din po pong pwedeng mabago po yung desisyon. We are very hopeful. Attorney Abante, bakit po yung pinagbatayan ho ba ng Korte Suprema sa kanilang desisyon, sa tingin nyo maling impormasyon at dito sa motion for reconsideration ay muli nyong itutuwid yung ganong Para mas maling mapaintindi? impormasyon nila? Without preempting po yung actual na ifa-file ng House of Representatives through its legal representative, the Opo. Office of the Solicitor General, sa amin din naman pong pahayag na pansin din po namin na mas nabigyan pansin ng Supreme Court ang ibang mga news articles patungkol dun sa mga actions ng House, pero hindi nabigyan ng pansin yung mga Yung official records. documents. Opo, yung records na pinasa din naman ng House of Representatives sa Supreme Court. So, yun po yung pinagbabasihan namin sa aming motion for reconsideration, and we are hopeful na pag nakita, na-emphasize oo. po ito sa motion for reconsideration, maari naman din po na Mabago. mai-correct pa po ito. At saka Opo. wala daw naging oral arguments, hindi ba? Yun yung sinasabi ng mga former justices and framers po ng Constitution natin. Na parang naiba yung interpretasyon. Kaya kailangan maitama ng Korte Suprema yon. Ano hong reaction niyo doon? Sana po na mabigyan nga din po ng pagkakataon na mas mailaban pa po ng House of Representatives ang kanilang posisyon Okay. dito sa kapangyarihan na binigay ng saligang batas sa institusyon. Thank you, ma'am. Attorney Abante, maraming po, sir. salamat. Salamat, ma'am. Kailan nyo ipa-file yung motion? Hindi ko pa po alam. Okay. Nasa Solicitor General po kung kailan po nila ifa-file po ito, pero panigurado po isasabi 15 naman days po din namin. Pahabol lang Opo. po. Kung sakasakali, parang sabi naman nung iba, mabibigyan kayo lalo ng oras, no? Para mas makapag-prepare pa kung sakasakali, kung hindi humapagbigyan itong motion for reconsideration. Marami pa ho tayong mga makakalat na ebidensya, kumbaga. Kita-kits sa February Ayun na nga eh. 2026. Mga ebidensya ba madadagdagan pa? O baka yun yung hinahabol, attorney? Nasa members na po ng Yes, House of Representatives. Kung ano po yung mga Pwede susunod pa. na hakbangin nila patungkol po dito, hindi ko po pwedeng sagutin Yes, yun of sa course. ngayon. Oo. Opo. Sige po. Alright. Okay. Thank you, Ingat ma'am. ka. Maraming Salamat, ma'am. po. Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng House of Representatives.